kung wala tayo sa Pilipinas. Kung itatago mo rin lang yung mamahaling sapatos, kung itatago mo rin lang mamahaling bag or mamahaling mga bagay-bagay dahil wala ka pa dito sa Pilipinas, wag na. Pag uwi mo, pag bakasyon mo at mag for good ka na, doon ka na lang bibili. Okay, Gilibers, pag-usapan natin sa mga OFW, mga bagay na wag mo munang bilhin habang nasa abroad ka pa. Let's go, let's go. Okay, so paalala ni Rockstar sa lahat ng mga nasa abroad, wag na wag mo muna tong bibilin because this will incur additional expenses and stress sa'yo. Alright? So first, wag ka munang bibili ng sasakyan. So kung ang katwiran mo ay para may ginagamit ka pag uwi mo, alam mo mas madaling mag-rent pag umuwi ka dito ng 1 week, 2 weeks, mag-rent ka na lang kung kayo may lakad ng family mo. Mas mura pa kaysa sa bumili ka ng hulugan. Imagine mo kung hulugan po, magbabayad ka ng let's say minimum of 16,000, 17, 20,000 a month. Imagine mo yung kung may ipon nyo na yun, kung may invest mo na yun, napakalaking halaga na po nun. Okay? Alright? And pangalawa na hindi mo dapat bilhin habang nasa abroad ka pa. Di ka dapat bumili ng mga properties lalo na kung aabot ng millions, okay? So, marami na akong nakwento dyan about sa mga vlogs ko, no? Pero banggitin ko yung isa. Yung isa kasi, OFW po siya, no? Nasa US siya, bumili po siya ng lote. Nakita niya kasi ang ganda ng paligid, nagpagawa po siya ng bahay. Only to find out pag uwi niya, mag-isa niya lang po pala sa lugar na yon. Isolated ang lugar. Imagine kasi, hindi siya umuwi, okay? So, kung magbibitaw ka ng pera, 1 million, 2 million, 3 million, 5 million, and more. Lalo sa mga nagpapatayo ng mga apartment, ng mga buildings na for rent, no? So, umuwi muna kayo. Huwag kang bibili ng wala ka dito sa Pilipinas. Alright? And third, huwag kang munang bumili habang nasa abroad ka ng mga gadgets na gusto natin. Okay? Marami tayong gustong gadgets. Maybe gusto mo ng camera, laptop, at iba't iba pa. Pero kung wala ka pa at di ka pa magpo-for good sa Pilipinas, wag muna. Kasi pag uwi mo po dito, pag binili mo agad yan, bagong model. May bago ng model, so bibili ka na naman. So, sayang lang ang pera natin. Okay, and number 4, wag kang bibili ng negosyo nang wala ka dito sa Pilipinas. Di ba marami sa ating mga kamag-anak natin, kaibigan natin na nagbebenta ng negosyo sa'yo. Ibig sabihin, ganito sinasabi nila, ganito po yung dialogue. Ikaw na yung magdagdag ng puhunan dito or suklihan mo na lang ako ng ganito sa inyo na tong business. Di ba maraming ganun sa mga nasa abroad? Alam nyo, kung wala ka sa Pilipinas, wag na wag mong gagawin yan. Kasi yung mga nagbebenta po ng ganong business, nagpapasalo ng negosyo o nangingiнаsaklolo, ibig sabihin, nahihirapan silang i-manage. Kung sila nga po na nandito na sa Pilipinas, nahihirapan pa sa business management, lalo na kung ikaw na nasa abroad. Okay? Alright, so, pang-5, wag na wag tayong bibili ng mga expensive items kung wala tayo sa Pilipinas. Kung itatago mo rin lang yung mamahaling sapatos, kung itatago mo rin lang mamahaling bag or mamahaling mga bagay-bagay dahil wala ka pa dito sa Pilipinas, wag na. Pag uwi mo, pag bakasyon mo at mag for good ka na, doon ka na lang bibili. Okay? Ang pera natin, ilagak natin sa kumikita, sa investment, at ibayad natin sa mga dapat na natin ibayad na utang para hindi na nag-accumulate ng interest. Okay? Gilibers, mga bagay na hindi mo dapat bilhin habang nasa abroad ka pa. Let's go, let's go, let's go! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal FB ni Doc. Let's go, let's go!